Nagsimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Clay na dating bahagi ng isang lihim na grupo ng Special Forces na tinatawag na The Beekeepers. Ang grupong ito ay nagtrabaho para sa gobyerno ng Estados Unidos na humahawak ng mga kaso na masyadong lihim para sa regular na pulisya. Pagkatapos umalis sa The Beekeepers, nagpa siya si Clay na mamuhay ng tahimik at naging isang beekeeper. Nagrente siya ng bodega sa isang matandang babae na nagngangalang Mrs. Parker. Si Mrs. Parker ay isang retiradong guro, na ngayon ay nagtatrabaho sa isang kawanggawa na tumutulong sa mga mahihirap na kababaihan at mga bata. Pinayagan niya si Clay na mangungupahan sa kanyang bodega dahil palagi itong magalang at mabait. Nagpapasalamat si Clay kay Mrs. Parker sa pagpapaupis sa kanyang bodega. Isang araw, pagkatapos ng kanyang trabaho, inimbitahan ni Mrs. Parker si Clay na maghapunan kasama niya. Habang nagtatrabaho siya sa kanyang laptop, may lumabas na babala na nagkaroon ng virus ang kanyang laptop at nagsasabing infected ang kanyang hard drive. Ang babala ay nagsasabi sa kanya na tumawag sa isang numero ng telepono upang pigilan ang virus sa pagtanggal ng kanyang data. Mabilis na tinawagan ni Mrs. Parker ang numero. Nakalulungkot, ang number na tinawagan niya ay humahantong sa isang grupo ng mga kriminal na nagpapanggap na isang kumpanya ng antivirus. Sa sandaling tumawag siya, kinokontrol ng mga hacker ang kanyang computer at nakikita ang ilan sa kanyang mga transaksyong pinansyal. Si Mrs. Parker, na walang gaanong alam tungkol sa mga computer, ay humihingi ng tulong sa manager, si Garnett. Naguguluhan siya sa nangyayari sa laptop niya. Sinabi sa kanya ni Garnett na bahagi ito ng proseso ng kanilang pag-aalis ng virus at humihingi ng paumanhin para sa problema. Pagkatapos ay hiningi niya ang impormasyon ng kanyang bank account na nangangako ng kabayaran mula sa kanilang kumpanya. Walang pag-aalinlangan, ibinigay ni Mrs. Parker ang kanyang mga detalye sa bangko kay Garnett at siya ay nabigla nang makatanggap siya ng $50,000 bilang bayad. Nang maglaon, sinabi sa kanya ni Garnett na dapat lamang siyang magbayad ng $500 at hiniling sa kanya na ibalik ang sobrang pera. Nang hindi nag-iisip, nag-online si Mrs. Parker para ibalik ang pera. Habang tina-type niya ang kanyang password para kumpletuhin ang transaksyon, nawawala lahat ang pera niya. Nahack ni Garnett at ng kanyang team ang kanyang bank account na ikinagulat ni Mrs. Parker. Nawala lahat ang kanyang ipon at ang mga pondo para sa charity na kanyang pinamamahalaan, na nag-iwan kay Mrs. Parker na nabigla sa bigla ang pagkawala ng kanyang pera. Si Clay ay abala sa pag-aani ng pulot at inilalagay ito sa isang garapon. Plano niyang iregalo ang pulot kay Mrs. Parker. Gayunpaman, pagdating niya sa bahay nito, naramdaman niyang may mali at maingat siyang kumuha ng kutsilyo mula sa kusina para sa proteksyon. Nang pumasok si Clay sa sala, laking gulat niya nang makitang patay na si Mrs. Parker at nakakita siya ng baril sa sahig. Sa sandaling iyon, dumating ang isang ahente ng FBI na nagngangalang Verona, itinutok ang kanyang baril kay Clay. Iniisip ni Verona na si Clay ay sangkot sa pagkamatay ni Mrs. Parker at nagiging mas komplikado ang mga bagay nang malaman namin na ina ni Verona si Mrs. Parker. Tumawag si Verona sa lokal na pulisya, na mabilis na dumating upang imbestigahan ang bahay ni Mrs. Parker at dalhin si Clay sa istasyon ng pulisya para sa pagtatanong. Sa kabila ng kanyang matinding kalungkutan sa pagkamatay ng kanyang ina, determinado si Verona na alamin ang katotohanan. Sumali siya sa investigasyon. Sa pagsusuri sa pinangyarihan ng krimen, nakakita si Verona ng ebidensya na ang kanyang ina ay nalinlang ng isang kriminal na grupo na kilala sa mga phishing scam. Ninakaw nila ang lahat ng ipon ng kanyang ina at ang charities fund na kanyang pinamamahalaan. Sa sorpresa ni Verona, natuklasan niya na ang pagkamatay ng kanyang ina ay hindi isang pagpatay, na may patunay na si Mrs. Parker ay nagbuwis ng kanyang sariling buhay. Pinalaya ng pulis si Clay kinabukasan. Sa pag-uwi ni Clay, dumating si Verona upang humingi ng tawad sa maling pag-akuse sa kanya ng pagkamatay ni Mrs. Parker. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina, at ibinunyag ang kriminal na grupo na nagpapanggap bilang isang antivirus company na nanlinlang sa kanyang ina at nagnakaw ng kanyang pera. Ipinaliwanag ni Verona na ang kriminal na grupong ito ay tumakas sa FBI sa loob ng maraming taon. Nang marinig ito, nakipag-ugnayan si Clay sa mga beekeepers at hiniling sa kanila na hanapin ang kriminal na grupo. Gusto niyang makamit ang hustisya para kay Mrs. Parker. Mabilis na nakahanap ng impormasyon ang mga beekeepers tungkol sa UDG, ang peking kumpanya ng antivirus na pinamamahalaan ni Garnett, at ibinigay ito kay Clay.
Di nagtagal, pumunta si Clay sa punong tanggapan ng UDG na may dalang 2 galon na gasolina. Hindi niya pinaporma ang mga security guard at hinarap ang mga empleyado sa control room. Inatake ni Clay ang isa sa kanila at hinihiling na hindi na nila muling linlangin ang mga taong tulad ni Mrs. Parker. Pagkatapos ay pinalabas niya ang mga ito sa silid at binuhusan ng gasolina ang mga computer. Nang dumating si Garnet at ang kanyang mga tauhan upang harapin si Clay, madali niya silang nadaig. Nag-set up si Clay ng bomba na sasabog kapag nakatanggap siya ng tawag sa telepono at binalaan si Garnet na tumakbo kung gusto niyang mabuhay. Makalipas ang ilang sandali, may pumasok na tawag na nagdulot ng malaking pagsabog na sumisira sa malaking bahagi ng gusali. Pagkatapos ng pagsabog sa gusali ng UDG, nakipag-ugnayan si Garnet sa kanyang boss, si Danforth, para sabihin sa kanya ang nangyari. Ipinaliwanag niya na isang lalaki na tinatawag ang kanyang sarili na The Beekeeper ang sumalakay sa kanilang kumpanya, hindi pinaporma ang kanilang seguridad, at pinasabog ang kanilang punong tanggapan. Bilang tugon, inutusan ni Danforth si Garnet na umarkila ng ilang mga gangster at sinabihan silang patayin si Clay. Samantala, si Verona, na nakarinig tungkol sa pagsabog sa punong tanggapan ng UDG, ay nakakaramdam ng kasiyahan. Kinabukasan, nalaman ni Garnet at ng kanyang mga binayaran na gangster kung nasaan si Clay habang siya ay nagtatrabaho sa kanyang bee farm. Nang umalis si Clay sa farm, sinira ni Garnet at ng kanyang mga tauhan ang mga bahay pukyutan at palihim na sinundan siya. Mukhang alam ni Clay na sinusundan siya ng mga ito at handa na siyang makipaglaban. Nang makarating siya sa kanyang tahanan, inatake siya ni Garnet at ng kanyang mga gang. Mahusay na ipinagtanggol ni Clay ang kanyang sarili, lumaban at pinatay ang mga sindikato. Nakatakas si Garnet. Kasabay nito, nagtatanong si Verona sa isang empleyado ng UDG nang marinig niya ang tungkol sa sunog sa bahay ng kanyang ina. Sumugod siya roon at nakita niyang nasunog ang garahe ni Clay. Natagpuan niya ang isang ID card mula sa UDG sa isa sa mga bangkay mula sa sunog, kaya iniisip niyang sangkot si Clay sa lahat ng insidente sa UDG. Samantala, si Garnet, pagkatapos makatakas mula kay Clay, ay tinawagan si Danforth upang sabihin sa kanya na nabigo ang planong pagpatay at naputol ang kanyang mga daliri. Nagalit si Danforth at nagsimulang magtanong kung sino ba talaga si Clay. Sa kanilang pag-uusap, biglang dumating si Clay at inatake si Garnet. Itinali niya si Garnet sa harap ng kanyang sasakyan at pinaharurot ito sa tubig na ikinamatay niya. Narinig ni Danforth ang lahat sa telepono. Kinuha ni Clay ang telepono ni Garnet at sinabi kay Danforth na pupuntahan niya siya. Sinubukan ni Verona at ng kanyang partner na si Matt na maghanap ng impormasyon tungkol kay Clay sa mga database ng gobyerno ngunit wala silang nakita. Naisip ni Verona na maaaring may espesyal na pagsasanay si Clay mula sa isang lihim na ahensya ng gobyerno, isang bagay na kahit ang FBI ay hindi alam ito. Di nagtagal pagkatapos malaman ni Verona na si Garnet, isang empleyado na may mataas na posisyon sa UDG, ay natagpuang nalunod at nakatali sa truck ni Clay. Samantala, nagpa siya si Danforth na makipagkita kay Wallace, isang dating pinuno ng CIA na ngayon ay humahawak sa kanyang seguridad, dahil ang kanyang ina na si Jessica, ang bagong presidente ng Estados Unidos ay gusto na maging ligtas ang kanyang anak. Nang marinig ni Wallace ang tungkol sa problema ni Danforth sa isang taong tinatawag na The Beekeeper, kumilos siya. Tinawagan niya si Janet, ang kasalukuyang direktor ng CIA, upang magtanong tungkol kay Clay. Sinabi ni Janet na nagretiro na si Clay sa The Beekeepers. Sinabihan ni Wallace si Janet na patayin si Clay. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Janet sa miyembro ng The Beekeepers at hiniling sa isa sa kanilang mga operatiba, si Anna, na patayin si Clay. Habang si Clay ay nasa isang gasolinahan, tinambangan siya ni Anna, ngunit nakatakas si Clay at natalo niya si Anna. Pinuto niya ang kanyang mga daliri at sinunog, dahilan para sumabog ang gasolinahan. Upang maiwasan ang higit pang gulo, sinabi ng The Beekeepers sa CIA na mananatili silang neutral at hindi na nila hahabulin pa si Clay. Ipinaalam ni Janet kay Wallace na ang CIA at ang Beekeepers ay hindi mangingialam sa alitan ni Clay at Danforth. Sa impormasyong ito, kinailangan ni Wallace na kumilos para maalis si Clay. Nagtipon siya ng isang pangkat ng mga miyembro ng espesyal na puwersa at sinabi sa kanila ang tungkol sa The Beekeepers. Ginawa niyang parang rogue agent si Clay na isang panganib sa mga inosenteng tao, na kinukumbinsi ang special forces na kailangang pigilan si Clay. Kinabukasan, dumating sina Verona at Matt sa nasunog na gasolinahan at natagpuan ang nasunog na katawan ni Anna.
Tila si Ana ay bahagi ng isang lihim na grupo ng gobyerno, ngunit hindi alam ni Verona kung bakit niya hinahabol si Clay. Samantala, ginamit ni Clay ang naputol na daliri ni Ana para makapasok sa kanyang tahanan at ma-access ang kanyang computer. Sinusubaybayan niya ang signal mula sa telepono ni Garnet upang mahanap ang lokasyon ni Danforth na nasa isang gusali na tinatawag na 9 points. Gamit ang impormasyong ito, kumuha si Clay ng mga armas at pampasabog mula sa kinaroroonan ni Ana at umalis. Kasabay nito, nakarating na sa 9 Points Building ang Special Forces ni Wallace na inatasan na alisin si Clay. Sa labas, handa na ang FBI SWAT team, alam nilang sasalakayin ni Clay ang gusali. Nakapagtataka, hinayaan ni Wallace at ng kanyang team ang mga empleyado sa loob na magpatuloy sa pagtatrabaho gaya ng dati. Tulad ng UDG, ang kumpanya ng NSU sa gusali ay bahagi ng isang kriminal na grupo na sangkot sa mga phishing scam. Hindi nagtagal, dumating si Clay at nilapitan niya ang koponan ng SWAT habang nagpaplano sila sa labas. Mabilis niyang inatake at natalo ang SWAT team. Matapos silang harapin, pumasok si Clay sa gusali at sumali sa mga empleyado ng NSU. Gayunpaman, nakilala siya ng isa sa mga miyembro ng Special Forces at inatake siya. Nakipaglaban ang espesyal na puwersa ni Wallace ngunit mahusay na naiwasan ni Clay ang kanilang mga pag-atake, tinalo sila ng paisa-isa hanggang sa wala nang natira. Pagkatapos, tinanong ni Clay si Rico, isang executive ng NSU, na hinihiling na malaman kung sino ang may-ari ng kumpanya. Natakot si Rico ngunit kalaunan ay nagsalita na nagsasabi na ang may-ari ay napakamakapangyarihan at tila hindi naaapektuhan ng batas. Sinabi ni Clay na walang anumang bagay na hindi niya maabot at nangakong pabagsakin ang pinakamataas na makapangyarihang ito kung ito ay nagbabanta sa mga inosenteng tao. Si Rico, na natatakot sa kanyang buhay, ay atubiling ibinigay ang pagkakakilanlan ng kanyang boss. Sa sandaling iyon, dumating si Verona at ang kanyang pangkat na may mga sandata na nakatutok kay Clay, ngunit nakatakas si Clay. Samantala, natuklasan ni Verona at ng kanyang partner na ang may-ari ng parehong NSU at UDG, na sangkot sa mga phishing scam, ay si Danforth, ang anak ng Pangulo ng United States. Ang mga kumpanyang ito ay bahagi ng Danforth Enterprises na pag-aari ng pamilyang Danforth, na namamahala ng software para sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ng US. Napagtanto din ni Verona na maaaring hindi lang si Danforth ang target ni Clay kundi maaaring maging banta din ito sa presidente, si Jessica, na ina ni Danforth. Nang malaman ito, inatasan ni Deputy Director Prigg sina Verona at Matt na hulihin si Clay habang pinataas ng SWAT team ang seguridad para sa presidente at sa kanyang pamilya. Kinabukasan, sumali si Verona at ang kanyang partner sa mga ahente ng Secret Service para protektahan ang US President at ang kanyang anak na nag-host ng isang charity event sa kanilang beachfront mansion. Sa kabila ng mahigpit na seguridad sa Secret Service at mga ahente ng FBI, nag-aalala pa rin si Wallace sa kaligtasan ni Danforth. Kaya umarkila siya ng isang grupo ng mga mersenaryo na pinamumunuan ni Lazarus na nagsabing nakapatay na siya ng isang beekeeper noon, ngunit nawalan siya ng paa sa paggawa nito. Samantala, pumasok si Clay sa Danforth Estate sa pamamagitan ng drainage channel at nagtago sa ilalim ng isang truck. Pinatay niya ang isang miyembro ng koponan ng SWAT, nagtanim ng mga bomba sa mga sasakyan, at nagbalat kayo upang makisama sa mga bisita ng charity event. Nakipagpulong si Prigg sa Pangulo at ipinaliwanag ang lahat, kabilang ang paggamit ni Danforth ng software mula sa Danforth Enterprises upang lumikha ng mga kumpanya ng phishing scam. Galit na galit si Jessica nang malaman na ang pondo ng kanilang kampanya ay mula sa mga ilegal na aktibidad. Kasabay nito, napagtanto ni Verona na naroon si Clay at inutusan ang SWAT team na hulihin siya. Napapaligiran at tinutukan ng baril, nagpanggap si Clay na sumuko ngunit pagkatapos ay pinasabog ang mga truck ng Secret Service bilang isang distraction. Mabilis niyang pinabagsak ang mga nakapalibot sa kanya at nagmamadaling pumasok sa mansyon para hanapin si Danforth. Sa loob, si Jessica, na alam na ngayon ang mga krimen ng kanyang anak, ay nagpasya na ilantad ang mga aksyon ni Danforth para sa hustisya. Nakipaglaban si Clay sa loob ng gusali, pinatulog lang niya ang mga ahente ng Secret Service ngunit hindi siya nagpakita ng awa sa mga mersenaryo ni Wallace. Sa kalaunan, narating ni Clay ang pasilyo sa opisina ng Pangulo at nakipag-away kay Lazarus. Matapos siyang talunin, lumipat si Clay patungo sa opisina ng Pangulo. Sinubukan siyang pigilan ni Wallace na hinihiling kay Clay na huwag patayin si Danforth.
Hindi pinapansin si Wallace, binali ni Clay ang kanyang mga daliri at nagpatuloy. Sa opisina, si Danforth, desperado habang naghahanda ang kanyang ina na ibunyag ang kanyang mga krimen, kumuha ng pistol at binaril si Prague. Sa kaguluhan, naglagay si Clay ng pampasabog sa pinto at sumabog sa silid na sinundan ni Verona at iba pang ahente ng FBI. Si Danforth na nagpapanik, kinuha niya ang kanyang inang si Jessica at ginawang hostage. Sinubukan ni Verona na kumbunsihin si Clay na huwag saktan si Jessica at ang kanyang anak. Si Danforth, kinakabahan at desperado, ay naisip ang saktan ang kanyang ina upang makatakas. Sa panahong ito, tinanong ni Clay si Verona kung ano ang pipiliin niya, ang pagpapatupad ba ng batas o ang hustisya. Nang makita ang pananakot ni Danforth sa sarili niyang ina, nagpasya si Clay. Binaril niya at napatay si Danforth pagkatapos ay tumakas sa bintana. Si Verona ay may malinaw na pagbaril kay Clay ngunit hinayaan siya, pinili ang hustisya para sa kanyang ina at iba pang mga biktima kaysa sa mahigpit na pagpapatupad ng batas. Nagtapos ang pelikula sa pagtakas ni Clay sa mansyon, gamit ang scuba gear na nakatago sa beach upang makatakas. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.